Okay, good day. Welcome to our recorded video. So now we will discuss proving basic trigonometric identities. If you haven't watched the first video, which is the basic trigonometric identities, such as the Pythagorean identity, reciprocal, quotient, and ad ibem, so you need to watch it first para hindi tayo mahirapan intindihin itong mga sample problems na nandito. Okay? So we can use those fundamental trigonometric identities to establish other identities. So hindi lang naman yun yung makikita natin. Hindi lang lagi yun yung magiging value ng ating equation. So we can manipulate them. For example, meron tayong given. Halimbawa, hindi binigay sa atin na equal yung mga ganon. Katulad na lang, kunwari, ay sine squared plus cosine squared is equal to 1. Hindi naman laging ganun binibigay sa atin. So, halimbawa, ang bibigay sa atin ay 2 sine squared theta ay equal din daw po kay 2 minus 2 cosine squared theta. Sir, paano naging equal yan? Magkaiba nga ng value. Diba? Sine squared yung isa, yung nasa kanan ay cosine squared. At kung makikita mo, sir, negative 2, tapos may isa pang 2. Diba? Sa tingin natin, hindi balance. Pero, using the trigonometric identities na pinag-aralan natin, and also, kung maalala niyo yung tinatawag nating truth of the equation, ibig sabihin po niyan, magiging equal or solution yung ating equation. Ibig sabihin, di ba, 1 is equal to 1. Ibig sabihin yung nasa left mo ay equal sa right. So, dun natin mapuprove na yung ating identity ay equal nga. Okay? So, ano yung mga technique na kailangan natin tandaan para magawa natin yon? So, may tinatawag po tayong algebraic manipulation. Aside sa mga basic trigonometric identities na alam mo, dapat kasama din ang algebraic manipulation, such as dapat marunong ka sa fundamentals operations. Ano po ba yon? Si addition, si subtraction, si multiplication, at si division. So, alam mo paano gamitin sila. Aside from that, marunong ka din dapat mag-factoring. Then, next, yung tinatawag nating cancellation. So, or cancelling. So, dyan din na pumapasok si division. And lastly, dapat marunong tayo sa mga operation ng fractions. Okay, kung like denominator or unlike denominator, marunong tayo mag-add, divide, subtract, or multiply. Okay? So, to start improving sa proposed nating identity, so ang advice ko, hanapin nyo yung pinaka-complex or complicated na side. Sa paano natin nasasabi? Kapag more than 2 terms or more than 1 terms. Okay, halimbawa na lang sa binigay nga nating gusto nating identity. Si 2 sine squared theta, isang term lang siya. However, si 2 minus 2 cosine squared theta, 2 term na siya. So, therefore, ang igagawa natin ng manipulation ay itong side na to. Okay? So, ano ba mga pwede natin gawin? Diba? Kung mapapansin mo, pareho silang 2 to. So, we can do the factoring. So, 2
we can have 1 minus cosine squared theta. Okay? And if you can remember, from the Pythagorean theorem, identities rather, diba si cosine squared theta plus sine squared theta ay equal yan kay 1. At kung itatranspose mo, sino? Si cosine squared theta. Diba sine squared theta ay equal na ngayon kay 1 minus cosine squared theta. At kung mapapansin nyo po na ito, diba ito po yan? So, pwede natin palitan yung nasa parenthesis ng sine squared theta. And you can see na equal na din siya doon sa left side na equation natin. Now, which is 2 sine. Or we can conclude that our identity or our equation is an identity or equal sila. Okay? Naintindihan ba yon? So, let's have more examples. So, let's try to have example number 2. So, what if we have for a while 1 plus 2 sine theta cosine theta is also equal to sine theta plus cosine theta squared. O, kung mapapansin nyo, pareho silang 2 terms. Diba? However, sa left side pa rin, mapapansin din natin na naka-binomial siya. Perfect square binomial. So, kung matatandaan nyo, di ba, pag may a plus b squared tayo, nagiging b squared ay a squared plus 2ab plus b squared siya. So, in this part, ganito din yung mangyayari sa kanya. So, magiging sine squared theta plus 2 sine theta cosine theta plus cosine squared theta. And if you can recall our Pythagorean theorem, di ba? Si sine squared theta plus cosine squared theta ay equal kay 1. So, therefore, pwede natin gawin na equal na yan kay 1. So, magiging 1 plus 2 sine theta cosine theta. Because ito na lang yung natira. At kung mapapansin nyo, yan din po yung equation natin sa left side. So, therefore, this equation is an identity. Okay? So, another example. So, what if we have secant x minus cosine x equal daw to kay sine x tangent x. Okay. Again, alin na mas complicated? Kung mapapansin nyo po, ang complicated dito ay si left side naman. Bakit? Kasi may operation siya. So, we can have manipulation here. Diba si secant x ay reciprocal nino? Ni cosine. So, 1 over cosine x tayo. Minus, may cosine x din tayo dito. Next.
So, using the fractions, di ba? So, magiging, ang LCD natin ay cosine x. So, 1 minus cosine times cosine x is cosine squared x. So, our new equation will be 1 minus cosine squared x over cosine x. After this, kung mapapansin nyo po, etong part na to, galing pa rin to kay Pythagorean theorem. So, pwede na natin palitan siya na sine squared x over cosine x. After this, so ayaw kasi natin ng fraction. And aside from that, kung mapapansin nyo, dapat binabalik natin yung pinaka-equation natin kay sine theta, kay cosine theta, at tangent theta. Diyan commonly. Pero dahil nga may reciprocal, minsan, gumagamit na tayo ng mga reciprocal identities niya. Pero dito sa part na to, di ba, kung hiwalay natin yan, magkakaroon tayo ng sine x times sine over x over cosine x. Di ba po ang sine x divided by cosine x ay tangent x? So therefore, simplifying them, makukuha natin yung sine x times tangent x. Which is yan din yung nasa right side ng equation natin. Okay? So hopefully for these 3 examples, we already have a simple background about proving basic trigonometric identities. So please wait for more videos for more examples natin in this topic. So that's all for today. Goodbye and thank you.